Kasunod ng pagbusisi sa 2025 national budget, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na totoong may 100 bilyong pisong isiningit dito gaya ng ibinunyag ni dating Congressman Zaldico. Pero paglilinaw ni Lacson, mayroong mga opisyal na tila gumamit sa pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos para mapaikot si Ko. Nakatutok si Maki Pulido. Ang akusasyon ni dating Congressman Zaldico, 100 billion pesos ang pina-insert daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 General Appropriations Act nung panahong nasa BICAM na ang budget. At nung naaprubahan na raw ang budget, 25% o 25 billion pesos daw ang napunta kay Pangulong Marcos. Ang sabi ni Ko, dineliver ito sa North at South Forbes Park at sa bahay sa Aguado na malapit sa Malacanang. Matapos niyang busisiin ang 2025 national budget, sabi ni Senate President Pro Tem Ping Lacson, totoong may 100 billion peso insertion. Nakita rin daw ito ni Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Committee on Finance. Pero nang kinausap daw ni Lacson si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ukol dito, sabi ni Bernardo, ginamit lang ng ilang opisyal ang pangalan ng Pangulo para mapaikot si Ko. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Zaldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traigib Olaybar. Other personalities. Si Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office ay apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, habang Undersecretary sa Department of Education si Traigib Olaybar. Pare-pareho silang nag-resign kahapon. Sabi ni Lacson, sa breakdown ni Bernardo, 81 billion ng 100 billion napunta sa DPWH. Ang iba napunta sa iba't ibang ahensya. Sa 81 billion, 52 billion nito si Bernardo raw ang humawak ng pondo. 8 billion pesos umano ang kabuang halaga ng kickback na dineliver ni Bernardo kay Olaybar. 1 billion pesos naman kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan. At least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armor van. May armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot pa raw ng 2 billion ng isang delivery dahil hindi kaagad nasundo ni Olaybar. Sinabi pa raw ni Bernardo na tiniyak ni dating Executive Secretary Bersamin na mare-release ang pondo na in-insert sa 2025 national budget. Sinabihan siya ni Yusek Traigib Olaybar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Ang napuna raw ni Lacson matapos busisiin ang budget ay ang allocables o may pondo na pero wala pa namang proyekto. 25.5 billion daw ang allocable ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan habang 143.5 billion ang House leadership. Bagong pork barrel ang tawag dito ni Lacson. 143.5 billion. Mag-advance ng 10%. Magkano nawala sa Kaban ng Bayan? 35%. Write-off. Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much kung hindi sila siguradong sila yung mangungontrata? It sucks, Mr. President.
Ang mga ibinunyag daw ni Bernardo kanyang isinulat at ipinadala sa Pangulo kahapon. Nang matanggap daw ng Pangulo ang handwritten statement ni Bernardo, sabi ni Lacson, nasundan ito ng resignations ni na Executive Secretary Bersamin at ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Sabi ni DepEd Secretary Sani Angara, nagsumite na rin ng resignation si Olaivar. There were resignations. Courtesy resignation is a euphemism for firing. The President is a very kind-hearted person. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? Wala pang pahayag si dating Executive Secretary Bersamin sa resignation niya. Patuloy namin siyang kinukunan ng pahayag at ang apong si dating Undersecretary Bersamin at si dating DepEd Undersecretary Olaivar. Si Bonoan nauna nang sinabi na wala siyang kinalaman sa mga maanumalyang transaksyon ukol sa flood control project. Nag-resign daw siya para sa transparency. Nasa labas ng bansa si Bonoan ngayon, sinamahan daw ang asawang nagpadoktor. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.